Ipinagbibigay alam ng Parole and Probation Office na sakop ng kanilang ahensya ang mga kliyenteng lumalabag sa Republic Act 9175 o Chainsaw Act, partikular ang paggamit ng hindi lisensyadong chainsaw. Sa pakikipag-ugnayan ng Bombo Radyo Kawayan kay Chief Pedro Alameda Jr., sinabi niyang marami ang nahuhuli sa paglabag sa Chainsaw Act at sa illegal logging. Subalit hindi lahat ay may kaalaman na maaari silang maging probationer dahil sa mababang sintensya. Madalas sumanong nasasangkot sa paglabag dito pati na ang mga sa Presidential Decree 705 o illegal logging ay mga residente mula sa forest region na hindi pa gaanong nakakaalam sa ipinagbabawal na ang basta-bastang pagpuputol ng mga kahoy. Nilinaw din ng ahensya na magkahiwalay na kaso ang paglabag sa Republic Act 9175 at Presidential Decree 705. Ngunit pareho itong pasok sa probation. Posible anyang may mga taong makukulong dahil sa kakulangan ng sapat na kaalaman tungkol sa mga batas na ito. Ang sinumang gumagamit o nagbebenta ng hindi lisensyadong chainsaw ay maaring maharap sa kaso at pagmumultahin ng 30,000 to 50,000 pesos o kaya ay makulong ng hindi bababa sa 4 na taon hanggang 6 na taon. Samantala, batay sa kanilang datos, nakatanggap sila ng 154 referral mula sa korte para imbestigahan, habang 101 ang matagumpay na nakapagtapos ng probation at 4 ang na-deny dahil sa disqualification dulot ng 2 conviction. Ganito ang bahagi ng pahayag ni Chief Parole and Probation Officer Pedro Almeida Jr. Experience po namin din sa Parole and Probation Office, lalong-lalo na po ang mga makasuhan ng PD 705 kasi kadalasan iba po yung violation ng 705 at iba po yung Chainsaw Act. So, ganito po ang nangyari dito. Dito naman sa ating opisina ay kung titignan, kung kunin yung percentage, mga 20% lang naman ang percentage ang mga naka-probation na ang kanilang kaso ay related po sa illegal logging. Opo, ito po ang mga karamihan po ang nakakomit ang mga ganitong kaso, yung mga kapatid po natin na galing po sa Ilang linggo bago ang pagsalubong ng bagong taon, naghahanda ng ilang mga firecracker vendors para sa kanilang mga pwesto sa designated firecracker zone dito sa Kawayan City. Sa panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Ginong Edwin Asis, City Economic Management and Development Officer, sinabi niyang naghahanda na sila ng stall sa firecracker zone matapos makakuha ng permits mula sa mga kaukulang ahensya. Ayon kay Asis, epektibo pa rin hanggang ngayon taon ang permit na kadalang nakuha mula sa PNP, kaya target nila na mas mapagaan pa at mas maagap na makapagbukas o mas maaga makapagbukas at makapagsimula ng bentahan. Ayon taon, umaabot sa 40% na pagtaas ng presyo ng mga paputok. Halimbawa na lamang ang 5-star na dating 60 to 65 pesos kada pack ay umaabot na ngayon sa 100 kada pack, habang may dagdag na 2 pesos sa presyo ng kwitis. Nanawagan din siya sa publiko na kung sakaling may makita nagbebenta ng illegal na paputok, agad itong ipagbigay alam sa mga kinaukulan upang mapatawan ng kaukulang parusa. Hiniling naman nila sa Bureau of Fire Protection o BFP na kargahan ng tubig ang mga naka-standby na drum sa kanilang mga pwesto na kakailanganin sakaling magkaroon ng emergency. Ganito ang bahagi ng pahayag ni Ginoong Edwin Asis. The month of December, yung New Year, talagang marami yung nagbibili ng pampaingay. Although sinasabi nga ng Department of Health na dapat daw yung ingay na lang na hindi na puputok. Pero nakasanayan na kasi. So it's all up dun sa ating mga kababayan kung gusto nilang bumili. Pero ingat lang. Yun lang ang ibig natin sabihin. Although safe naman na gamitin, bigyan natin ng kaunting supervision yung mga kabataan, yung mga lasenggo, para hindi tayo madisgrasya.